Good morning mga kabayan. Heto na ulit ang reaction at balita. Balikan natin ang press briefing ni Yusek Claire Castro. Pinili ko lang ang interesting topics para sa akin. Kasi naman di kakasya sa 10 minutes. Baka abutin tayo ng hapon sa edit. Ang hirap kaya mag-edit ng video. Go Rebels na tayo. Mga kabayan, pakinggan natin ang mga sinabi ni PCO Claire Castro sa press conference na ito. Pero bago yan, mag-like, comment at mag-subscribe para ganahan naman tayong gumawa ng content. O di ba? Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Aba, parang may pinatatamaan siya dito. Sino kaya yun? Kilala ko yun. Siya yata yung palamura. Pero madami nagawa para sa bayan. Na sa tingin ko ay dahil dyan ay mas mahal siya ng karamihan. Huloy natin. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. At paano mo naman nasabi na mahirap ibenta? Tingnan mo sa social media. Pumunta ka ng Cebu at Davao, maglakad ka sa kalye para makita mo kung sino ang minamahal ng tao. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta. Kahit nga anong paninira nyo, mabenta pa din si PRRD. Parang kabaliktaran yata ang sinasabi mo, Madam Yusek Vlogger. Ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Oo nga naman, paring Harry. Hindi nga naman siya salesman. Sales lady siya. Kasi nga naman girl siya. Pero paring Harry, may punto naman siya. Dahil siya isang vlogger messenger. Good morning po, Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka bago pa excited pa. Your reaction. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Ayan. Kaya dapat din tayo maging excited lagi. Gayahin natin si PCO Claire Castro. Pero tanong lang, magkapatid ba kayo ni Franz Castro? Yung kongresista na isa sa pumirma ng blank na BICAM report? Net 25. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary Jay Ruiz na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Bago tayo magpapatuloy, may dumating akong mga kasama dito. Isang napakaganda at napaka-sexy. Siyempre, hindi tayo magpapatalo kay Manong Ted Filon. Kung meron siyang DJ Chacha, meron din tayong DJ Shasha na makakasama natin dito sa ating vlog araw-araw. Hi! Good morning, Daddy! Kumusta ka na? At magandang araw sa inyong libo-libong followers. Super excited ako na narito ako ngayon. Humanda ang mga bashers ni Daddy. Ako si DJ Shasha. At ako ang siya sa bunot sa inyong mga marites na bashers ni Daddy. Hi, salamat naman at mayroon na akong kakampi dito. Tama ka,
Libo-libong followers, 26 sila sa ngayon, pero hindi naman masama ang mangarap. Ipagpatuloy natin ang video, Shasha. Feel free to comment at sabihin kung ano ang iyong saloobin dito sa sinasabi ni PCCO Claire Castro. Yes, Daddy. Go tayo dyan. Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Wow naman, Daddy. Ire-regulate na daw nilang social media. Paano na tayo niyan? Kayo mga kabayan, anong masasabi nyo? Payag ba kayo na pati ang social media ay kontrolin nila? Ano ba yan? Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Paano naman yan, madam? Sino naman ang magbabantay sa inyo? Sigurado ba kayong patas kayo sa pag-regulate ng social media? Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas. Kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan na walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body. Para din po malaman natin ang bawat isa, kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Hindi ba yan pagsikil sa freedom of speech, Yusek, Madam Vlogger? Sa Amerika kung saan ang lahat ng ito ay nagsimula? Wala naman silang regulation sa social media? Napaka-brilliant na idea niyan, madam. Oo nga, Daddy, super brilliant na idea. Sino ngayon ang mga pro-China? Ganun ang style ang gusto nilang gawin. Lahat ng social media nila regulated. Wala nang freedom of speech. Wala nang babatiko sa kanila. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas. Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. May tama ka naman dyan, madam. Hindi maikakaila na mayroong mga troll farms. Kaya lang parang napapansin ko na mas madaming trolls na pro-administration. May basehan ako dyan, Madam Yusek Vlogger. Kaya hindi yan fake news. Hoy, Daddy, maghinay-hinay ka. Baka ipatawag tayo sa Congress. Ang puso mo, Daddy. Relax ka lang dyan para humaba pa ang buhay mo. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan nito? Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatutuong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi? Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi, wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito at sandamakmak na po ang kumakalaban at nagpapakita at nagba-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check.
So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news. Ay ate, parang kilala kita. Lagi po kitang napapanood. Sana maulanan ka at dumami parang gremlins. Kung mangyayari yan, matutupad ang pangarap ni Madam Yusek Vlogger na Troll Army. Since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. And in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. Madam Yusek Vlogger, paano naman kung yung naging batayan ay fake news din? So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. O nga, Madam Yusek Vlogger, paano naman kung yung naging batayan ay fake news din? At dyan nagtatapos ang ating talakayan at bago kami magpaalam, babasahin ni DJ Shasha ang nasa Article 3, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution. DJ Shasha, the floor is yours. Ay daddy, sosyalin ang ating floor. Babasahin ko ha. English eto, baka may ma-nosebleed dyan. Divisoria accent eto ha. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. This provision ensures that any law suppressing freedom of speech cannot be enacted in the Philippines. O yan! Ang linaw! Mas malinaw pa sa mineral water. Babush!